Ni isa man lang sa mga kapwa niyang manging isda. Walang-wala nagpunta sa laot para hanapin siya. Yun ay dahil delikado na sa laot sa mga panahon ito. Nalalapit na ang Biyernes Santo, Olivia. Ano naman kung nalalapit na ang Biyernes Santo? Nay, hindi mo naintindihan, Olivia. Sa mga araw na ito, naglalabasan na masasamang nilalang. Mga elementong gutom sa kaluluwa ng mga tao. Nilalang? Gutom sa kaluluwa? Nay, huwag niyo sabihin ang mga nilalang na yon. Sila ang kumumaki, atay. May mga narinig ka na bang weirdo o kakaibang pamahiin tungkol sa Semana Santa? Paano kung isang araw, isa sa pamilya mo ang nawala, pero malakas ang loob mong buhay pa siya? Gugustuhin mo pa ba siyang hanapin, kahit na alam mong maaari kang mapahama? Sige nga, i-comment nyo sa ibaba ang mga sagot ninyo. Excited kaming mabasa ang inyong saloobin. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng kwentong takipsin. Lalo na po sa inyo, Miss Anne. Ako po si Olivia, 45 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. Ang kwentong ito ay nangyari 2 dekada na ang nakalilipas. Noong nakatira pa kami sa isang maliit na baryo, malapit sa may baybayin. Isang lugar na mas mabuti nang hindi ko na lang papangalanan pa. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin ang bangungot na nangyari sa aming pamilya. Nagsimula ang lahat nang hindi na nakauwi ang patay ko mula nang pumalaos siya isang araw. Marami ang nagsabing patay na siya, pero walang naglalakas loob na hanapin siya. Nangyari yun sa panahon ng Semana Santa. Pinigilan pa ako ng nanay ko noon, dahil naniniwala siyang nagsisilabasan ang masasamang elemento, lalo na papalapit ang Biyernes Santo. Pero matigas ang ulo ko. Naniniwala kasi ako na buhay pa si tatay at kailangan niya ng tulong ko. Sinisi ko rin kasi ang sarili ko noon, dahil nilagnat ako ng ilang araw, kaya hindi ko nasamahan si tatay sa laot. Tama ang narinig nyo. Kahit pinipigilan ako ni tatay noon, sumasama pa rin ako sa kanya sa pangingisda. Sa murang edad ko kasi noon, pakiramdam ko ay may pusong lalaki ako. Dahil kami ay puro babae sa magkakapatid, tinuturing niya akong junior niya at ako ang pinakamalapit sa kanya. Kaya hindi ninyo ko masisisi sa desperadong paghahanap ko sa kanya. Doon nga nagsimula ang lahat. Ang trahedyang sumubok sa aking katatagan at pananambalataya. Efren. Sa Olivia yon. Teka lang, nasaan yung pabango ko rito, Efren? Nandyan ka ba? Sandali lang, nandyan na ano ba yan? Ang tapang naman ang pabango mo, matapang ba? Pasensya na, pakaligo ko lang kasi Pupunta kasi ako sa palengke, bibili ako ng kape at tinapay para makilamay sa inyo mamaya makilamay. Sabi na aling si Olivia mamaya daw gaganapin yung unang dasal para kay Mang Danilo, di ba? Oli, condolence pala, ha? Talagang sinukuan na ni nanay si tatay, no? Pero ako, friend, hindi ako naniniwalang patay na si tatay. Malakas ang kutob kung buhay pa siya. Oli, hindi mo ba natatandaan? Nangyari na rin to noon. Doon kay Mang Nardo. Di ba? 5 araw na rin hindi nakakauwi yung patay mo. Imposible yung makaligtas siya sa laot ng ganong katagal. Walang pagkain, walang may inom na tubig. Masakit man, pero kailangan natin tanggapin na baka. Hindi ako naniniwala, Efren. Hanggat wala ako nakikitang bangkay, naniniwala akong hindi pa siya patay. At kung kinakailangan kong pumalaot pa hanapin siya, gagawin ko. Hanapin ko siya sa laot. Oli, seryoso ka ba dyan? Efren. Kaya nga ako nandito, pa humingi ng tulong sa iyo Tulong? Ano naman yung may tutulong ko? Pwede ko bang hiramin yung bangka mo? Kahit magbayad ako ng renta, basta pumayag ka lang. Nakikiusap ako sa iyo, Efren. Oli, Semana Santa na. Delikado sa laot pag ganitong panahon, di ba? Bakit? Naniniwala ka rin ba na naglalabasan ng mga masasamang elemento pag Semana Santa? Dahil totoo yun. Kasi mismo si tatay, nakasagupa daw niya yung aswang nung nagbaksyon sila sa isang liblib na baryo, na medyo malayo lang ng konti dito sa atin. Saka Semana Santa rin yun, Oli. Efren naman, nasa laot si tatay. Hindi sa baryo. Anong klaseng aswang naman ang gagalaw sa kanya dun? Sirena. Shukoy. Baka naman naumusan lang siya ng gasolina o nasiraan ng makina. Alam mo sa tingin ko, naghihintay lang siya ng pulong ngayon Pero walang naglakas loob na tumulong. Di isa sa mga kaibigan niya wala. Maabang okay lang sa kanila na wala na si tatay. Hindi naman sa ganun. Natatakot lang sila. May mga pamilya rin silang iniisip Kaya nga ako dapat kumilos Pag-iina namin si tatay. Hindi ko siya kayang sukuan friend. Napakarami na niya sinakripisyo pa sa amin, lalo na sa akin. Noong nagkasakit ako, ginawa niya lahat ng paraan para magsungsungan yung buhay ko. Kaya hindi kaya na konsensya ko na talikuran na lang ng ganong kadali yung tatay ko na intindihan kita, pero sana maintindihan mo rin ako. Oli, inaalala lang kita.
Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo kung talagang nag-alala ka sa akin eh. Fred, tutulungan mo ko, hindi mo alam kung ganong kahira. Para sa akin ang sitwasyon ko ngayon, hindi ako makatulog o makakain sa kakaisip kay tatay gusto ko magkaroon ng kasabutan lahat ng tanong ko. Paano kung tama ako na buhay pa siya? Di ba? Paano kung nagpalutang-lutang lang pala siya sa laot? Gutom na at nauhaw pero wala akong ginawa para iligtas siya. Di ba? Olivia. Sige na. Ingin na lang ako ng tulong sa iba. Mukhang wala naman ako maasahan sa iyo. Daga lang, Olivia. Sige na. Apayag na ako. Pero sa isang kondisyon. Talaga? Anong kondisyon? Sasama ako. Sasamahan kita sa laot. Seryoso ka dyan, Efren? Sasama ka. Hindi ko kayang may mangyaring masama sa iyo. Siyempre, hindi kakayanin ang konsensya ko na hayaan kang umalis mag-isa kahit delikado. Tapos, bangka ko pa yung gagamitin mo. Sa sobrang tuwa ko noon yakap ko si Efren ng mahigpit. Matalik na kaibigan ko si Efren simula pagkabata. Kaya naman alam kong maasahan ko talaga siya. Naamdaman ko naman ang pagkagulat niya sa pagigting ng katawan niya, at maski ako. Nagulat din sa ginawa ko kaya napabitaw akong bigla. Nagkatinginan kami at nakita kong napakamos siya ng ulo, at saka umiwas ng tingin na halatang nahihiya. Pasensya na, Efren. Sobra lang ako natuha. Akala ko kasi hindi mo ako tutulungan eh. Pero nagvoluntaryo ka pang sumama. Salamat talaga ha. Wala yan. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo eh. Anak rin ako. At kung ako nasa kalagayan mo ngayon, pakihindi nang gagawin ko. Hindi lang dahil anak niya ako, Efren. Wala namang kasing dapat sisihin kundi ako eh. Kung hindi lang ako nagkasakit, sana nasamahan ko si tatay. Sana magasama kami ngayon. Oli, tama na. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasi hindi mo namang kontrolado yung lahat eh. Basta, hahanapin ko ang tatay ko. Pwede ba kumalma ka muna? Ah, nga pala. Alam ba ng nanay mo yung plano mo? Hindi na niya dapat malaman pa na alis tayo ngayon. Friend. Nasabi ko na sa kanya ito kahapon. Pero pinigilan niya lang ako. Pero kaapatan pa rin niya malaman na alis tayo. Nanay mo pa rin siya. Tama ka. Nanay ko siya. Pero pakiramdam ko hindi niya mahal si tatay. Para kasing wala lang sa kanya ang pagkawala ng asawa niya. Tapos nagagalit pa siya kapag pinipilit kong buhay pa si tatay. Kung ano-ano ang mga pananakot na lumalabas sa bibig niya. Ay, nakakainis. Baka kasi ayaw lang niyang ipakita sa'yo na hindi siya okay. Kasi iniisip din niya yung mga kapatid mo. Isa pa, ayaw niyang mapahama ka. Kasi mahal ka niya. Ay, naku. Pag nanganate siyang pag-usapan, mas mabuti pang umalis na lang tayo. Sasabi lang naman ako eh. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi niyo ako mapipigilang hanapin ang tatay ko. Nako, Malma. Kana. Mabuti pa, dumuna lang akong hintay sa bangka, ha? Kukunin ko lang yung susi. May dadalhin lang akong konting gamit. Sage, Efren. Sumunod ka dun, ha? Bilisan mo. Ilang minuto din akong naghintay bago ko nakita si Efren na papalapis sa baybayin at may bitbit na backpack. Sumakay siya agad sa bangka, habang ako naman ay napalingon sa sigaw ni nanay mula sa dikalayuan. Doon ako kinabahan, kasi nanyasan ko si Efren na paandarin ang makina bago pa kami maabutan. Naghahatubili pa siya noong una, pero nang tingnan ko siya ng masama, agad din niyang pinaandar ang bangka palayo. Nakuonsensya ako sa ginawa natin pagtakas sa nanay mo. Huwag mo nang isipin yun eh, friend. Ayos lang naman siya dun eh. Ang mahalaga, makaating na tayo sa lao. Mahahanap na natin si tatay. Sana nga mahanap na taman siya dun eh. Ang mahalaga, makaating na tayo sa lao. Mahahanap na natin si tatay. Sana nga mahanap natin siya. May awa ang Diyos, Efren. Nainuwala akong makahanap natin siya. Ay, pasensya na kung nadami pa kita. Alam kong iniisip mo matigas ang ulo ko. Pero sana naman maintindihan mo kung bakit ko ito ginagawa. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Naiintindihan kita. Salamat talaga, Efren ay. Kahit papaano gumaan yung loob ko, dahil may isang taong nakakaintindi sakin. Na best ka palagang kaibigan. Nakita ko ang matamis na ngiti ni Efren, habang nakatingin siya sa akin. Nagulat naman ako sa biglang pagbilis ng tibok ng puso ko, kaya agad akong umiwas ng tingin. Mula pagkabata, magkaibigan na kami. Naglalaro sa dalampasigan o kahit simpleng tambay lang sa tabi ng bahay. Pero sa mga oras na yun, iba ang naamdaman ko at alam kong mali yun. Kaya imbis na magpatalo sa kung anong gumugulo sa loob ko, ibinaling ko ang atensyon ko sa dala niyang bag. Siya nga pala friend. Bakit may dala kang bag? Ano bang laman niyan? Hindi naman tayo magkakamping dito mas mabuti nang may protection tayo. Nagdala ako ng 2 balisong at isang supot ng asin at bawang. Sabi kasi sa akin ni tatay noon, panlaban daw yung asin at bawang sa mga aswang.
Sa tingin mo ba talagang may mga aswang sa gitna ng lao? Baka sure ko yung sirena siguro. Maniniwala pa ako. Saka nasa tubig alat tayo eh. Kung hindi sila takot dito, bakit sila matatakot sa asin? Iwan ko. Basta bahala na. Hindi man tayo sigurado dyan, kailangan pa rin nating maging handa at maingat sa paligid natin. Ba? Ang overprotective pala ng kaibigan ko. Pero tama ka naman dyan, ha? Siyempre, poprotect ako kita, no? Dapat lang na may uwi kita ng ligtas sa nanay mo. Iwan ko ba, pero alam nyo ba masaan? Kinilig ako sa sinabi niya noon. Alam ko naman na pusong lalaki ako mula pagkabata. Pero bakit ganon? Bakit parang may paru-parong gustong kumawala sa tiyan ko, dahil lang sa simpleng salita niya? Pero siyempre, hindi ko yung pinahalata, dahil ayokong aminin noon sa sarili ko na kinikilig ako sa isang lalaki. Lalo na at sa kaibigan ko pa talaga. Bago po pala tayo magpatuloy, gusto ko lang ninawin sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tanging sa kwentong takipsilim ko lang ibinahagi ang kwentong ito. Wala akong ibang pinagdalhan o pinayagang mag-upload nito sa kahit na anong channel. Kaya kung sakaling marinig o makita po ninyo ito sa ibang platform, pakireport na lang po sa YouTube o ipaalam sa comment section para agad na maaksyonan ni Sir Jupiter at ng kwentong takipsilim team. Maraming salamat po sa inyong suporta mga mahal naming tagapakinig. Yun nga po, sa pagpapatuloy ng ating kwento. Nakarating na kami sa laot at abala ang mga mata ko noon sa paghanap ng bangka ni tatay, habang paulit-ulit ko siyang tinatawag. Itay, nasaan na po kayo? Itay, Itay, nandito na po ako. Oli, hindi pa rin natin nakikita yung bangka niya. Subukan natin doon sa unahan. Friend baka makita natin siya doon, sige Itay. Si Olivia too. Itay, masan ka na? Itay, masan na kaya yung bangka ng tatay mo? San kaya siya inaanod? Hindi tayo susuko. Friend subukan natin doon dahil si Sukue, friend. Subukan natin doon. Para kaming nagparada sa gitna ng lao at sa kakaikot namin noon, kakahanap sa bangka ni tatay. Pero kahit anino nung bangka, wala kaming nakita. Hindi naman yun naging dahilan pa sumuko ako agad, kaya patuloy akong tumatawag sa pangalan niya. Tansya ko, halos 1 oras din kaming paikot-ikot hanggang sa lumalakas yung alon. Di bago bang papaating friend? Hindi ko alam. Hindi naman ako nakinig sa radyo Basta kumapit ka lang ng mahigpit sa bangka, ha? Maghanap muna tayo ng mga daungan. Kumapit ka lang. Alis na tayo rito. Ano ba naman tong kamalasan na to? Putsa. Ayaw umandar ng makina. Ano? Anong ayaw umandar? Ulitin mo. Baka naman nalamigan lang. Wala na pala tayong gasolina. Patay tayo dyan. Bakit hindi mo naman dinignan bago tayo umalis? Maami pa naman to kanini. Pero may gitisang oras na rin kasi tayong paigot-igot kaya naubos. Saka, di ba nagbamadali tayong umalis? Nakalimutan ko magdala ng ekstra. Anong gagawin natin ngayon? Lalo pang lumalakas yung alon kumalma ka lang. Ako nang bahala. Magsasagwan ako. Hahanap tayo ng malapit na baybayin. Maghahanap tayo ng mapagbibili ng gas. May konting pera pa naman akong dala rito Hindi ha, takayanin ang sagwan mo tong lakas ng alon friend. Susubukan ko pa rin. Basta kumapit ka baybahin. Maghanap tayo ng mapagbibili ng gas. May konting pera pa naman akong dala rito Hindi ha, takayanin ang sagwan mo tong lakas ng alon, friend. Susubukan ko pa rin. Basta kumapit ka lang dyan ha. Hindi kita pababayaan. Kinuha agad ni Efren ang sagwan at sinimulang sumaguan ng mabilis, habang walang tigil ang buhos ng ulan at lakas ng alon. Halos hindi ko na makita ang ginagawa niya sa kapal ng patak ng tubig. Nanginginig ako. Hindi lang sa lamig, kundi sa takot. Alam kong kasalanan ko naman yun. Ako ang dahilan kung bakit napunta kami sa laot. Nakalutang sa gitna ng malalakas na alon at ulan. Walang bakas ni tatay at walang makakatulong sa amin. Mahigit kalahating oras na siyang nagsasaguan, pero paang nilalaro lang kami ng daga. Sa bawat hampas ng alon, pakiramdam ko'y itinutula kaming pabalik sa gitna. Sa bawat segundo, isang maling galaw lang, pwede kaming lumubog. Tefren, tigilan mo muna yan. Sobrang lakas na ng alon. Hindi rin tayo usad dito. Ginadala tayo ng alon sa ibang direksyon Baka mawalan pa tayo ng balance Sige, hindi ko na rin alam ang gagawin. Hindi tayo pwedeng abutan ng dilim dito. Wala tayong magagawa ngayon kundi magpaanod muna. Kasi naman mawala tayo ng balansi at lumumog yung mangka. Sinasabi ko na nga ba mapapahamak lang tayo rito Pasensya na friend Nadami ka pa sa kagustuhan kong pumunta rito. Hindi ko naman nakalain na biglang sasama yung panahon Wala man lang nag-abiso na may bagyo. Hindi ko pa nga nakikita si tatay. Wala man lang akong napalaano ka ba,
Huwag mo sasihin ang sarili mo, ginusto kong sumama sa'yo kaya wala kang dapat ihingi ng pasensya, inaalala ko lang yung pwedeng mangyari sa atin dito ah. Diyos ko, alam kong sinaway ko si nanay, alam kong malaki yung kasalanan ko. Pero ginagawa ko lang naman to kasi desperado na akong mahanap yung tatay ko eh. Nakikiusap po ako. Pero ginagawa ko lang naman to kasi desperado na akong mahanap yung tatay ko eh. Nakikiusap po ako. Huwag niyo po kami pababayaan. Huwag kang bibitaw. Hindi tayo susuko. Kapag umina yung alon, susubukan ko magsagwan uli. Makakahanap din tayong madadaungan. Pangako yun. Salamat friend. Hindi ko alam kung bakit ganyang kakabait sa akin eh. Pero sa pagkakataong to, ramdam kong hindi ako nag-isa. Wala ayon. Ikaw pa. Napangiti ako sa sinabi ni Efren, at kahit papaano, gumaan ang loob ko. Kahit sa gitna ng takot at pagod, ramdam kong hindi ako nag-isa. Hindi ko rin maiwasang maamdaman ulit ang mga paru-parong nagliliparan sa tiyan ko. Bago pa ako tuluyang mapaisip kung ano ba talaga itong nararamdaman ko, napahinto ako nang biglang sumigaw si Efren. Putya! Ang bag! Anong nangyari? Nawunog ang bag. Anong nangyari? Naulog ang bag. Hayaan mo na lang, Efren. Wala na tayong magagawa. Yun lang yung proteksyon na meron tayo. Alam mo namang languin mo pa yun. Kita mo naman na ang lakas ng alon. At nasa gitna pa tayo ng laot. Napakamalas talaga ng araw na to. Kita kong inisamukha ni Efren sa mga oras na yon, at napabuntong hininga na lang ako. Napapaisip tuloy ako kung karma ko ba ang nangyayari sa amin, dahil sa pagsuway ko sa nanay ko, o talagang nagkataon lang. Ilang oras din kaming nagpaanod sa laot noon. Buti na nga lang at huminto ang ulan. Wala kaming narinig kundi ang hangin at lakas ng alon. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero siguro nga may awa pa rin ang Diyos sa amin, dahil sa di kalayuan may nakita kaming maliit na isla. Efren, kita mo yun? May isla. Nga. Nakikita ko. Sobrang lapitan natin. Salamat sa Diyos. Mihinan na rin yung alon. Pwede na tayong magsaguan. Sige. Sana nga may makatulong sa atin sa isla ngayon. Kailangan natin makaanap ng mga pagbibilan ng gasolina. Ang pangitangimig at walang katao-tao, Elpion. Pero sigurado naman ako, may naninirahan dyan. Ang importante ngayon, may nahanap na tayong madadaungan. Kesa magpalutang-lutang tayo sa dagat. Tama ka. Malapit na lumubog ang araw kaya bilisan na natin. Ilang sandali pa, nakadaong na kami sa baybayin at inilagay ni Efren ang angkla sa buhanginan para hindi maanod ang bangka. Pagkababa namin, inilibot pong tingin sa paligid at huminga ko ng malalim. Sa wakas, ligtas na kami, kahit hindi pa namin alam kung saang isla kami napadpad. Tahimik ang paligid. Bahagyang gumagalaw ang mga dahon ng nyug sa kanan. Dahil sa banayad na hampas ng hangin at sa di kalayuan ay natanaw kong makakapal ang mga puno. Lumakad kami ni Efren ng dahan-dahan. Wala kaming nakikitang bagay o bakas ng tao. Para kami napunta sa isang lugar na hindi pa naapakan ng kahit na sino. Ang tahimik naman dito, Efren. Nga, no. Masyadong tahimik yung lugar na to. Samahan ko tugko rito. Ano bang iniisip mo? Hindi ako Efren. Nga, no. Masyadong tahimik yung lugar na to. Samahan ko tugko rito. Ano bang iniisip mo? Hindi ako comfortable sa lugar mo to. Teka. Bang kayo ni tatay? Nga, no. Tara. Lapitan natin. Bakit nangito ang bangka niya? Hindi sabihin. Nandito rin siya. Maaring ang buhay ang tatay mo. Sabi ko na nga ba buhay pa si tatay. Mukhang dito siya sa islang tunapadpad. Maayos naman yung bangkay. Walang kahit anong sira. Kaya posibleng inanod lang talaga siya rito. Tagayan natin. Teka, itignan ko yung makina. Sage, Efren. Walang gasolina. Tama ka. Dito rin siya inanod katulad natin. Pero bakit hindi siya gumawa ng paraan para makauwi? May mabibili naman sigurong gasolina rito hindi ko rin alam friend Pero sa ngayon, kailangan natin hanapin si tatay. Pero Oli, magagabi na. Mabuti pa siguro, maganap muna tayo ng matutuluyan. Sige, pero naglalakad kami sa sobrang tahimik na lugar na yon. Napatingin ako kay Efren at napansin kong katahimikan niya habang nililibot ng tingin ang buong paligid. Hindi ko alam kung ako lang bang nakakaamdam ng kilabot at takot o pati siya. Ilang sandali pa nakita na namin ang bukana ng baryo. Nagdadalawang isip pa kaming pumasok, pero tumuloy pa rin kami. Pagpasok namin, agad kong napansin na katahimikan pa rin ang namamayani sa paligid. Sobrang tahimik. Paabang walang ibang tao roon. Ang mga bahay ay magkakadikit-dikit. Yari sa lumang kahoy at amakan. Kaamihan ay sirana at halatang matagal nang walang nakatira. Napatingin ako kay Efren. Pareho kaming nagula. Wala man ng batang naglalaro. O kahit ingay man lang ng hayop. Teka,
Bakit wala man ng kataw-tao? Ay, may masyado yung bari yung tunga. Parang wala nga nakatera rito, masama talaga kutob ko sa lugar na to eh. Pero nandito na tayo eh. Nang dibilim na baka naman, maaga lang silang nasasarang ang bahay o natutunog na kailangan natin magpakasakali. Friend sige. Pero kailangan natin maging alerta sa paligid, tignan mo yung mga bahay. Tamang sira o. Yung iba, bukas pa yung mga pinto na kalamo. Pinasok ng mga magdanakaw. Ha, alatang abandonado na mga bahay na nga. Bigla namang napukaw ang atensyon namin, nang may narinig kaming nagbukas ng pinto, at may lumabas na matandang lalaki mula sa isang bahay. Nakabaston siya at bahagyang nakayuko, habang naglalakad. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at maingat na paabang sinusukat ang bawat yapak niya sa lupa. Hindi siya tumingin ng diretsyo sa amin, sa halip nakatuon lang ang paningin niya sa lupa, habang dahan-dahang lumalapit. Ako po si Olivia at ito naman po ang kaibigan kong si Efren. Magandang gabi po. Lolo, kung mangingisda po kami ng kaibigan ko eh. Napadpad lang po kami dito, naubusan po kasi ng gasolina yung bangkang sinasakyan namin. Baka po pwedeng makituloy kahit ngayong gabi lang po, ganun ba? Naman, mga anak, halikayok. Pumasok kayo sa loob talaga po. Naman, sumunod kayo sa akin, teka lang. Oli, sigurado ka ba dito tayo tutuloy? Kung patanggihan ba natin si Lolo, may mapupuntahan pa ba tayong iba? Friend, madilim na. At kita mo namang wala nang ibang nakatira rito. Wala tayong pagpipilian kung di tumuloy muna sa bahay niya. Sa kamukha naman siya paiti. Halika na. Sarge. Pagpasok namin sa bahay, agad kong napansin na magulo ang loob nun. Halatang walang nakatirang babae, dahil sa kalat ng paligid. Mabigat ang hangin sa loob at may kakaibang amoy na hindi ko mawari. Kahit nandidiri ako, pinigilan ko na lang ang sarili kong magsalita. Baka kasi ma-offense si Lolo kung magkomento pa ako. Nagatinginan kami ni Efren at halatang pareho ang nasa isip namin, pero pinilit kong huwag ipahalata at ngumiti na lamang. Mapupuno kayo rito. Magkuhalak ako ng tubig na may inom ninyo, sige po. Salamat po, Oli. Naamoy mo ba yung naamoy ko? Efren, naamoy mo rin pala saka. Maghalat ng bahay, halatang walang babaeng nakatira, siya lang po yung mag-isa rito. Hindi ko rin alam eh. Siguro dito lang ang tubig, na. Humina muna kayo. Salamat po dito, Lolo. Walang anuman yan. Ano ka ba? Tubig lang naman yan. Ako nga pala si Magnus. Tawagin nyo na lang akong Lolo. Saan baryo ba kayo? Nagaling yo at iya. Ang taga-baryo, hunasan po kami, Lolo. Itinago po kami, Lolo. Itinago ko na lang sa tawag na baryo, kunasan ang lugar namin. Paitago ang tunay na pangalan ng baryong pinanggalingan namin, Miss Ann. Para maiwasan ko pong magkaroon ng haka-haka ang mga makakapakinig nito doon sa aming lugar. Lalo na at maayos naman ang pamumuhay ng mga nakatira doon ngayon. Paryo, hunasan. May layo naman ang pinagalingan ninyo. Nga po, hindi din po namin talaga inaasahan ng nangyari kanina. Ba talaga na magsiniswerte ako ngayon, ha? Sinwerte. Ibig ko sabihin, maswerte ako dahil bukas ang kaawan ko. Natupad ako na dun sa kahilingan ko magkaroon ng bisita sa gaganaping salusalo bukas. Kaarawan niyo po pala bukas. Kayo lang po bang mag-isa rito? Hindi naman ako mag-isa. Bayanak akong dalaki. Masetsa na kayo sa ubo ko. Nasan po siya? Bakit siya po kayo iniwan dito? Pauwi na rin dyan. Okay po. Kala ko po talaga kayo lang mag-isa rito eh. Lolo, bakit po parang walang ibang tao rito bukod po sa inyo? Yung ibang bahay po kasi halatang inabandon na. Nasaan na po ba yung mga nakatira sa mga bahay na yon? Matagal na panahon simula nang lumipat sila sa bayan. Kaya kaming dalawa na lang ng anak ko, si Lucio, ang natira dito. Hindi kasi nila kinayang pamumuhay dito. Puso walang linya na kuryente. Manayo pa ang hospital at palengke. Sobrang layo po ba talaga ng bahay mula rito? 5 kilometro pa ang lalakarin ninyo paglabas nyo. Makitid pa daanan. Hindi basta-bas na makakapunta sa bayan. Lalo na kapag may madaling sitwasyon. Kaya po pala napilitan na lang talaga ang mga tao na lumipa. Ganun nang kaya. Pero kayo po, Lolo, bakit hindi na lang po kayo sumama sa kanila noon pa? Hindi po ba kinahirapan dito? Lalo na kung wala ng ibang tao sa paligid? Kaming mga matatanda na, gusto namin ang tahimik na buhay. Mas mabuti nang walang ingay at gulo. Sanay na rin tao sa paligid. Kaming mga matatanda na, gusto namin ang tahimik na buhay. Mas mabuti nang walang ingay at gulo. Sanay na rin kami sa nilim. Tuwing gabi may lampara naman at sanay na rin ang katawan namin sa ganitong uri ng pamumuhay. Pero hindi po ba kayo natatakot? Lalo na kapag gabi tapos madilim. Wala rin pong kapitbahay. Bakit naman kami matatakot? Mga lalaki kami pareho ng anak ko. Nasigurado kaming ligtas sa baryong ito. Pero, paano po kung magkasakit kayo rito? Malayo po ang ospital mula rito. Tinan nyo naman po yung ubo nyo. Imalala na po yata yan,
Lolo. Kailangan nyo na po yata ipa-check up sa doktor. Hindi naman po sa pakikialam, Lolo. Nag-alala lang po kasi ako sa inyo. May edad na po kayo. Napakahirap pa rin pong isipin na kalanpon dalawa rito. Paano po kung sabay kayo magkasakit? Parami mga alam ang gamot dito. Hindi yan magiging problema. Di pa naman ako namamatay sa ubo. Saka wala rin kami ang pera pang bayad sa doktor, kahit nga gamot man lang. Napatigil kami sa pag-usap nang biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa amin ang isang lalaki. Tansya ko siguro mga nasa 40 anyos pataas siya. Medyo matulis ang panga niya, makapal ang kinay at matalimang tingin ng mga mata. Matangkad siya at matikas ang katawan. Aba, may mga bisita pala kayo, amang. Alo siya, anak. Si Olivia at ang kaibigan niya si Efren. Mga manging istang napadpad dito sa Isla Barbara. Buti na lang dito sila tumuloy sa ating baryo. Yoy, siya si Lucio. Yung aking anak. Hello po, Manong. Sana po, ayos lang po sa inyo na makatuloy kami sa bilid dito, kahit isang gabi lang. Naman, pwedeng-pwede kayo rito. Masaya nga ako sa pagdating ninyo Tamang-tama, kaawan ni amang bukas. Alis na po kasi kami bukas. Kailangan po kasi naming hanapin ng mapagbibinan po ng gasolina. Napatingin ako ng mariin kay Efren nang bigla siyang sumapa. Nahalata kong ayaw niyang sabihin ko ang tungkol sa paghahanap ko sa tatay ko. Doon ko naisip, nahalatang wala siyang tiwala sa mag-ama. Ang akin nang naman sana ay baka may alam sila. Ganun ba? Malayo pa ang istasyon ng gasolina rito. Nasabayan pa. Maglalakad pa kayo na higit kumulang 5 kilometro. Okay lang po yun, Lolo. Mahalaga po makabili kami ng gasolina para makaalis na po kami rito. O siya sige, pero hindi na ba kayo babalik pa rito? Pagbigyan nyo na muna ako. Umalik kayo rito na makapagsalo-salo tayo sa kawan ko bukas. Minsan lang kasi kami magkaroon ng ganitong mga bisita. Naman po. Bilang pasasalamat po namin sa inyo. Ako maaming salamat, Ama, mabuti pa pakainin na natin ang mga bisita natin. Nga palalika kayo, Magapuna na muna tayo bago kayo magpahinga. Sige po Lolo, salamat po talaga. Nalaki naman ang mga mata ko nang makita ko ang dugo sa likurang bahagi ng kamay ni Manong Lucio. Pero hindi ko na lang din yun pinansin. Kamay ni Manong Lucio. Pero hindi ko na lang din yun pinansin. Naunahan na kasi ako ng hiyanon. May pagkadominante at seryoso kasi ang aura niya. Sumunod na lang ako ay Efren at umupo sa harap ng hapagkainan. Napatitig naman ako sa laman ng baboy na lumulutang sa mangkok na may sabaw. Napansin ko kasing hilaw ito. Pero inisip ko noon na baka nagkamali lang ako ng tingin hanggang sa natikman ko na yun, Polly. Okay ka lang. Pasensya na, hilaw pa kasi yung baboy na lasahan to yung dugo. Sigurado ka ba dyan, nga po. Hilaw pa nga po ito. Tignan niyo po, dumudugo pa. Nakumpirma din ngayon ni Efren nang kinuha niya ang laman mula sa sabaw at nakita ang madugong parte na yon. Nakita ko naman ang pagkunot ng noon ni Mang Lucio na halatang galit sa katinignan ang kanyang ama. Ang mga ano to? Bakit ilaw pa ang mga laman ng baboy? Di ba sinabi ko naman sa iyo, pakuluan mo na mabuti itong laman? Pasensya na kayo mga anak. Pinakuluan ko naman yan. Kaso hindi gahanong matagal. Sinamatay na ang apoy. Hindi ko natin kasi kayang hipan dahil nahihirapan ako huminga. Nakakaya naman sa mga bisita natin. Pasensya na kayo. Si amang ka siya nagluto niyan. Hindi ko rin napansin na hilaw pala. Lulutawin ko na lang ulit. Sasalan ko na. Pasensya na talaga kayo ha. Naku, wag na po Lolo. Okay lang po yan. Nabigla lang po siguro ako. Pero kung hindi nyo po na itatanong sanay po kami kumain ng hilaw na isda sa daga. Basta may suka at asin lang. Ginagawa po namin kinilaw. Wala kaming asin dito Suka lang meron kami. Wala pong problema Lolo. Baka pwede makihingi na lang po ng suka. Ang alam ko pwede na rin namang gawing kinilawit ng baboy. Sigurado ba kayo, Nga, Isasalang na lang ulit niya mga nilagang baboy. Opo, sigurado po ako. Siguro nga ay nabiglahat na nibago lang po ako sa hilaw na kanin ng baboy. Di ba friend? Tama po si Olivia. Tama po si Olivia. Sa totoo lang, bukod sa naawa ko kay Lolo Magnus, napansin ko rin wala namang kalasalasa ang sabaw, kaya pinili ko na lang na humingi ng suka. Halata kasing hindi ito hinaluan ng asin o kahit na anong pampalasa. Doon na ako nagsimulang makaamdam ng kakaiba. Pero hindi ko pa rin yon ipinahalata. Mabuti naman kung ganon. Sige, kukuha ko ng suka. Baka po may asin pa po kayo kahit konti lang po. Wala nga kaming asin dito, iyo. Hindi kayata nakakaintindi. Sige po, pasensya na po kayo. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang pagtaasan kayo ng boses.
Okay lang po, Manong. Sobra nga akong nagulat noon nang pinagtaasan ang boses ni Manong Lucio, si Efren, dahil lang sa paghingi nito ng asin. Paabang atektado siya na muling nabanggit ni Efren ang salitang yon. Doon ako mas kinutuban at nakaamdam ng kakaibang kaba. Agbalik ni Manong Lucio dala ang suka. Agad kong kinuha ang isang piraso ng baboy, sinausaw at kinain na. Hindi ko man masyadong nagustuhan ng lasa. Tuloy-tuloy pa rin ako sa pagkain, dahil ayokong mas ma-offend sila. Maya-maya pa natapos din kaming kumain, at hinatid na kami ni Manong Lucio sa aming matutuloyang kwarto. Ano iyo, iya? Ayos na lang ba sa inyo itong kwartong ito? Opo Manong. Pwede na po ito, Jo. Iaayos lang ba sa inyo itong kwartong ito? Opo, Manong pwede na po ito. Di ba Efren? Naman, pwede na tayo rito sa kaisang gabi lang naman tayo matutulog salamat po sa pagpapatuloy nyo sa amin. Manong pasensya na kayo hapaliit lang kasi ang bahay namin okay lang po talaga. Manong Lucio hindi naman po kami maselan Efreneo siya. Sige, may iwan ko na muna kayo rito magbukang may maselan prene. O siya sige, may iwan ko na muna kayo rito. Pag-aalis naman ng Lucio napatingin ako sa buong kwartong tinutuluyan namin. Maliit lang ito. May isang lumang kama na may manipis na kutsyon. Isang lampa na halos mamamatay na sa hina ng sindi. At kurtinang parang hindi pa nalabhan sa loob ng maaming taon. Pilit kong inalis sa isip ko ang mga napapansin ko. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko maiwasang maalala ang dugo sa kamay ni Manong Lucio kanina. Ang hilaw na kanin ng baboy, at ang galit na nakita ko sa kanya nang manghingi si Efren ng asin. Napaka-weirdong isipin at nakakapagtaka na para bang may kakaiba talaga sa kanila. Wala akong tiwala sa mag-amang yun. Kaya ba pinigilan mo ko kaninang magsalita tungkol sa paghanap natin kay tatay? Hindi mo dapat sabihin ang tungkol dun sa kanila, kasi hindi pa natin sila lubusang kilala. Saka hindi mo ba napapansin na parang may kakaiba sa mga kinikilos nila? Sa totoo lang, napapansin ko rin yan Efren Masama rin ang kotob ko. Nakita ko kasi ang kamay ni Manong Lucio kanina. May tugo. Gusto ko nga siyang tanungin tungkol dun Pero naunahan ako ng hiya at saka pang takot. Hinatay dapat nagpunta pa rito Alam mo, kung dala ko lang yung bag ko. Sinabuyan ko na sila ng hiya at saka ng pakot. Hinatay dapa at punta pa rito Alam mo, kung dala ko lang yung bag ko. Sinabuyan ko na sila ng bawang at asin. Sa tingin mo ba, aswang sila friend? Napatigil naman kami pareho ng marinigang pag-angil sa labas. Kahit mahina ito, rinig na rinig namin pareho, dahil sa katahimikan at lalim ng gabi. Ano yun? Bakit parang may mabangis na hayop na umaangin sa labas? Teka, sisilipin ko. Sage. Butya. Efren, ano nangita mo? Olivia, tama nga ang utob ko. Naloko tayo ng magamangin. Mga aswang sila. Ano sabi mo? Tama ang hinala natin. Mga aswang nga sila. Nasa labas sila ng bahay, tignan mo. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Efren, kaya agad akong lumapit sa bintana at suminip sa maliit na siwang doon. Doon ko nakita si Manong Lucio at Lolo Magnus. Walang saplot sa itaas, may timang palak at may matutulis na kukong. At imahahabang tenga. Tumakbo sila papalayo. Kapasok sa kakahuyan. Napaurong ako sa sobrang takot, dahil noon lang ako nakakita ng nilalang na ganoon ang anyo. Ang ayop. Aswang nga sila. SAA. Huwag ka maingay. Baka marinig nila tayo. Wala na sila sa labas. Nakita ko silang tumakbo, patungo sa kakawayan. Efren, baka tama nga si nanay. Baka may kinalaman ng mga aswang na yun sa pagkawala ng patay ko. Posible nga yan. Pero isa lang ang sigurado ko ngayon. May binabalak silang masama sa atin. Hindi tayo ligtas dito. Pero Efren, kung may kinalaman nga sila sa pagkawala ni tatay, kailangan natin manatili rito. Ano? Holly, hindi nga tayo sigurado dyan sa iniisip mo. Mas mahalaga ngayon, may ligtas natin ang sarili natin. Kailangan natin makaalis rito. Pero Efren, di ba yun naman ang pinunta natin dito? Ang mahanap si tatay. Nandito sa isla ang bangkay niya. At kung naanod man siya sa islang to, posibleng dito din siya napadpad sa baryon to. Pero mapapamak tayo sa gagawin mo. Hindi ko mali-isip yun. Parang mali ka. Paano ko napadpad siya sa ibang baryo o kaya sa bayan? Malalagay lang yung buhay natin sa peligro, at mas lalong hindi natin mahanap ang tatay mo. Hindi ko na alam, friend. Hindi ko na alam ang isipin ko. Huwag ka masyado magpapadala sa emosyon mo, okay? Naiintindihan ko na desperado kang hanapin ang patay mo. Pero sa pagkakataon to, kailangan natin isipin ang kaligtasan natin. Hindi tayo pwedeng mamatay rito. Napapikit ako sandali habang pilit kong pinakakalma ang sarili ko. Pero lalo lang lumalakas ang kaba sa dibdib ko. Sumandal ako sa peder. Inipigilan ang luha ko. Ayokong umiyak pero sobrang bigat ng dibdib ko noon. Ang daming tanong na hindi ko masagot.
Ang daming posibilidad na ayokong isipin, pero pilit na pumapasok sa utak ko. Paano kung tama si Efren? Paano kung mapahamak lang kami nang wala sa oras? Pero paano naman kung sila talagang kumuha sa tatay ko? Naiintindihan ko kung saan ang gagaling niyang iniisip mo, Oli. Pero hindi tayo pwedeng sumabak sa gera na wala man lang tayong dalang armas. Wala tayong proteksyon o panlaban. Sa ngayon ang naisip kong plano, magpanggap na walang alam sa kanila. Tutal alam naman nilang pupunta tayo ng bahayin bukas para makabili ng gasolina. Yun ang pagkakataon natin para makaalis rito at mahanap ang tatay mo. Sa tingin mo ba, buhay pa si tatay? Paano kung pinatay pala siya ng mga aswang na yun? Ayaw kong isipin na ganun Fred. Pero, Oli, ikaw na mismo ang nagsabi na malakas ang kutobong buhay siya, di ba? Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi tayo susuko hanggat hindi natin ahanap ang patay mo. Malakas naman si Mang Efren Sigurado akong hindi siya papahuli sa kanila nang hindi lumalaban. Salamat Efren Salamat sa pagpapalakas ng loob ko. Kaya huwag ka nang umiyak dyan. Nandito lang ako at hindi kita pababayaan. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko ayaang masaktan ka ng mga aswang na yon. Mga hayop sila. Siguro tayo ang pagsasaluhan nila sa kaarawan na matanda bukas. Posible nga yung iniisip mo. At gagawin talaga nila tayong tinilaw. Ganun? Kung gusto nilang nanlokohan, magbibigyan natin sila. Pero mas mabuti siguro na matulog muna tayo dito. Kailangan natin ng lakas pa bukas. Makalata rin sila na hindi tayo natulog at nalaman natin ang sekreto nila. Maging alerton na lang tayo. Sage, siguro naman ligtas pa tayo sa ngayon. Hiramin ko lang muna tong isang kumot, ha? Ilalatag ko lang sa sex. Ano ka ba, friend? Dito ka na matulog sa tabi ko. Ang dumi ng sahig, okay lang naman sa akin na magkatabi tayo. Talaga? Okay lang sa'yo? Naman. Ano ka ba? Wala namang mali siya, Magkaibigan naman tayo, no? Sage. Salamat, Pagkahiga ni Efren sa tabi ko, hindi ko naman maiwasang mailang. Lalo na nang malanghap kong amoy ng pabango niya. Kanina pa yun pero kumakapit pa rin sa damit na suot niya, at aminin kong may kung ano kong naamdaman na sensasyon na hindi ko maipaliwanag. Na para bang nagbibigay init sa loob ko at nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Kahit malamig ang hangin ay pinagpapawisan ako sa kaba at pagkailang. Pero syempre, hindi ko yun pinahalata. At pilit na lang na ipinikit ang mga mata ko hanggang sa bumigat na ang mga talukap ko noon. Maya-maya, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Ali, gising. Taka. Magaganda ba, Efren? SAA. Huwag kang maingay. Back pa rin. Pala tayo. Masasabihin ako sa'yo. Ano yan, Efren? Narinig ko silang nag-uusap kanina lang nung palabasan na ako ng kwarto. Tapos, anong narinig mo? Anong pinag-usapan nila? Sabihin mo ng diretso, Efren. Huwag kang hampabitin dyan. Gagawin nila tayong alay sa kanilang Diyos. Magsasagawa sila ng ritual bukas para maibalik ni Lolo, magnus ang lakas niya, at maging isang immortal. Yun ang plano nila. Bukas ng Biyernes Santo, doon nila tayo kakainin. Nakawalang hina talaga nila. Mga hayo, mga halimaw. Hindi lang yun. May dapat ka pang malaman. Huwag ka sanang mabibigla. Ano yun, Efren? Ang tatay mo. Ang tatay mo, Oli. Anong tukol kay tatay, Efren? Sabihin mo na. Narinig kong binanggit nila ang pangalan ng tatay mo. Sa tingin ko, nandito si Mang Danilo. Biyag nila siya at siya ang pangatlong aling nila. Ano? Saan nila tinago si tatay? Mabilis na tinakpan ni Efren ang bibig ko nang bahagya itong lumakas, dahil sa magkahalong emosyon ko. Takot, pag-alala at galit ang naaramdaman ko noong mga oras na yon. Gusto ko nang kumprontahin ang dalawang walang hihang aswang pero pinipigilan ako ni Efren. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko, bago akong nagsalita muli. Hanapin natin si Tatay Efren. Pakiusap naman Hindi tayo alis dito hanggat hindi natin siya nakikita. Itatakas natin siya dito, Efren. Hindi ko rin alam kung saan nila dinala o tinago ang patay mo. Utsa, talagang mga aswang yan Ang walang hiya, ang walang awa. Ano kayang ginawa nila kay tatay? Saan nila dinala si tatay? Kumalma ka okay. Kailangan natin mag-isip ng tamang plano. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Dahil ang Diyos na naaramdaman natin ngayon, kahit ako galit na galit din sa kanila, pero wala tayong panlaban. Mga aswang sila. Kung hindyan sa naaramdaman natin ngayon, kahit ako galit na galit din sa kanila, pero wala tayong panlaban. Mga aswang sila. Kung hindi tayo mag-isip ng maayos, baka imbis na may ligtas pa natin ang patay mo, mas lalo pa siyang mapahamak. Patay na rin tayo. Pero anong gagawin natin, Efren? Hindi ko nga alam kung anong ginawa nila sa kanya
Kung pinapakain ba nila siya? Kung ayos lang ba siya? Kung nakakatulog ba siya? Nag-aalala na ako. Pahan na, Ollie. Pahan na. Tatagan mo ang loob mo. Tutulungan kitang mailigtas ng tatay mo, okay? O protektaan kita kahit ikamatay ko pa. Salamat, Efren. Salamat talaga. Wala yon. Basta ikaw. Mahal kita eh. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Ano yon? Nangganan nyo sa ilalim nitong saig. Ibig sabihin, may underground sa ilalim nito. Sigit nga. Ano yon? Mangganan nyo sa ilalim nitong saig. Ibig sabihin, may underground sa ilalim nito. Siguro nga. Posible na nandyan si Tatay Efren. Yeah. Gising na ba kayo, mga ana? Sandali na po, Lolo. Nandyan na po. Pasensya na kung ginising ko kayo. Nakanda na ang almusal sa mesa. Hindi po, okay lang po. Kagigising lang din po talaga namin. Ganun ba? Oh, sasigihali na kayo at mag-almusal. Lolo, huwag na mesa. Hindi po. Okay lang po. Kagigising lang din po talaga namin. Ganun ba? O siya, Saj. Halina kayo at mag-almusal. Lolo, huwag na po. Nakakaya na po eh. Kailangan na po namin umalis habang hindi pa mainit ang sikat ng araw. Alis na po. Wala kayo. Pero, mabalik naman kayo sa kawan ko mamaya, hindi ba? Siyempre naman po, Lolo. Malaki po yung pasasalamat namin sa inyo sa pagpapatuloy niyo po sa amin dito. Kaya, dapat lang po nabalikan namin kayo. Pabuti naman kung ganun niyo. O sasamabay na kayo sa akin at ako'y pupunta rin sa bukid. Ano pong gagawin niyo sa bukid? Sasagawa akong paunang ritual. Ibig ko sabihin. Pag nilay, umakit talaga ako sa bukid tuwi kaawan ko bilang pasasalaban. Lalo na sa inat ko. At kasabay na rin ang Biyernes Santo na bukas. Ganun po pala yon. Maligayang kaarawan po pala sa inyo, Lolo ha. Maaming salamat, iyo. Maligayang kaarawan po, Lolo. Salamat sa inyo, iya. Siya nga pala, alay na kayo kumain na muna kayo, ha? Lolo, wala po kong ganang kumain. Masakit pa rin po kasi yung ulo ko. Kagabi ko pa po iniinat yung sakit na to. Masakit ang ulo mo? Friend. Nahihiya lang ako magsabi sa'yo kagabi. Lako, ganun pa. Magpahinga ka na muna, iha. Mabuti pa dito na muna kayo. Bukas na lang kayo umalis. Nga, Lo. Parang hindi ko yata kaya maglakad ng malayo. Nahihilo po ako eh. Oli, okay ka lang ba? Ano ba nararamdaman mo? Itutulog ko na lang muna siguro to, Efren. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Efren at ang pagkataanta. Dahil pati siya ay napaniwala ko sa pagpapanggap ko. Nagdadrama talaga ako noon dahil gusto ko talagang manatili doon para malaman kung nasa ilalim ng kubong yun ang tatay ko. Alam ko maraming may inis sa inyo sa ginawa kong yun. Pero siguro hindi nyo maintindihan ang nararamdaman ko nung mga sandaling yun hanggat hindi nyo pa naranasan na malagay sa sitwasyon ko noon. Mahal na mahal ko kasi ang patay ko. Kaya ganoon na lang ang pag-asam kong malaman kung ligtas ba siya o hindi. Lolo, mamaya na lang po kami kakain. Hindi ko rin po kasi pwedeng iwanan si Olivia na mag-isa rito eh. Saka hindi naman po ako nagugutom. O siya iya. Halis na ako ha. Hintayin nyo ako makauwi din eh. Pala. Saj po. Mag-ingat po kayo. Sasij. Salama. Pagkaalis ni Lolo Magnus, nagkatinginan kami ni Efren. At kitang-kita ko ang pag-alala sa mukha niya. Pero bago pa siya maniwalang may sakit ako, inamin ko na sa kanya ang totoo. Ang tungkol sa plano kong manatili muna rito, para matingnan namin ang ilalim ng kubong yun. Dahil kung nandun man talaga si tatay, iniisip ko nang iligtas siya at isama sa pagbalik namin sa bayan. Para hindi na namin kailangan pang bumalik. Pag bumalik, Efren, ayos lang talaga ako dito. Kamag-alala. Ginawa ko lang yun para may dahilan tayong manatili dito. Ano naman ba yung iniisip mo? Kailangan na nating umalis rito. Sa usap naman, Efren. Gusto ka lang talaga malaman kung nasa ilalim ba ng kubong to ang patay ko. Gusto ko malaman kung saan nila tinago si tatay. Ito na yung pagkakataon natin, habang wala pa mga aswang na yun eh. Tatakas natin si tatay. Sige na. Bilisan na natin bago pa tayo maabutan ng mga aswang na yun. Dahan-dahan kami naglakad papunta sa likuran ng kubo, habang pinagmamasdan ang paligid. Bawat tunog ay nagbibigay ng mas matinding kaba sa bawat hakbang namin. Kuminto kami sa tabi ng isang siwang sa gilid ng kubo, at maingat kong sinilit ang madilim na puwang sa bahaging yon. Sa bahaging yon. Efren, tingnan mo. May maliit ang daanan pa ba? Tara. Daan-daan lang tayo. Sana nga na dyan si tatay, Efren. Sana nga. Daan-daan, Olivia. Baka matisot ka dyan. Madilim.
Ayos lang ako. Ano ka ba? Shadow ka naman protective eh. Siyempre, baka mapilay ka. Ano ka makakatakbo niyan mamaya pagtakas natin? Mahirapan tayo. Na. Nag-ingat naman protective eh. Siyempre, baka mapilay ka. Paano ka makakatakbo niyan mamaya pagtakas natin? Mahirapan tayo. Na. Nag-ingat naman ako eh. Huminga kami ng malalim bago pumasok sa madilim na siwang. Nang masilayan ko si tatay sa loob ng kulungan na gawa sa matitibay na tabla, parang huminto ang mundo sa paligid ko. Nang hina ang tuhod ko at nadurog ang puso ko sa tanawing iyon, pero pilit kong nilakad ang bawat hakbang palapis sa kanya. Tay, Ana, Olivia, Efren, bakit kayo nandito? Ano po nangyari sa inyo, Tay? Anong ginawa nila sa inyo? Bakit sobrang pahit nyo? Anak, umalis na kayo rito. Bakit pa kayo nagpunto rito? Mapapahama kayo, mga aswang na nakatira rito. Papahama kayo, mga aswang na nakatira rito. Alam ko po, Tay. Kaya nga po nandun kami para iligas po kayo eh. Ilalabas ko po kayo. Itatakas ko po kayo rito. Anak, hindi. Olivia, hindi ko na kayang tumakbo kahit tumakad ng maayos. Kung ipipilit nyo, mamamatay tayong tatlo. Nang hihihina na ako. Pero Tay, hindi ko kayong iwan ka lang dito. Lalo na sa satmasyon nyo ngayon. Anak, makinig ka sa akin. Huwag ka nang matigas ang ulo. Umalis ka na rito. Nakikiusap ako sa'yo. Olivia, tama si Mang Danilo. Baka tayong tatlo pa'y mamatay kapag pinilit pa natin na itakas siya. Sigurado ako, pauwi na yung magamang aswang na yon. Mabuti pa, umalis na tayo rito at balikan na lang si Mang Danilo kapag may nabili tayong gasolina sa bayan. Para makakuha rin tayo ng proteksyon, para labanan yung mga aswang na yon. Pero paano kumigamin sa laki tatay dito? Wala silang gagawin sa tatay mo. Tayong patlo ang gagawin nilang alay bukas. Ay may oras pa tayo para may ligtas sa Mang Danilo. Sage, basta pangako mo sa akin, Efren, ha? Babalikan natin si tatay dito. Pangako, Olivia. Nga. Baka mahuli pa nila tayo rito. Sage, Tay, pangako. Babalikan ko po kayo. Babalik po ako. Ha? Mahal na mahal ko po kayo, Tay. Huwag na kayong bumalik pa rito, anak. Ayain niyo po ako. Mahal na mahal ko po kayo, Tay. Huwag na kayong bumalik pa rito, anak. Hayaan niyo na ako. Ero, Tay. Halika na, Olivia. Lumabas na tayo. Kinila ako ni Efren palabas, pero ang mga mata ko ay napako pa rin sa tatay ko. Sobrang bigat ng loob ko nang lumabas ako mula sa ilalim ng kubo. Pero alam kong yon ang dapa. Tama si Efren. Kung ipipilit ko pa ang gusto kong itakas si tatay, mapapahamak lang kaming tatlo. Sa mga oras na yon, nilabanan ko ang emosyon ko dahil alam kong yon ang magiging kahinaan ko. Pagkalabas namin ni Efren sa bukana ng baryo, mabilis kaming naglakad na paabang may humahabol sa amin. Pasang kaya mag-amang asunay? Sinabi niya sa atin na isasagawa niya ang paunang ritual sa kawan niya kalasiguro niya. Wala tayong alam sa plano nila pagkaating natin sa bayan. Kukuha tayo ng panlaban sa mga aswang na yun, salamat Efren ha. Kasi tuwing natatalo ko ng emosyon ko nandyan ka, para ipaalala sa akin na hindi ako palaging pwede magpadala sa nararamdaman ko nandyan ka, para palakasin ang loob ko at higit sa lahat. Sinamahan mo ako dito. Wala ayon. Kayempre, magkaibigan tayo, di ba? Hindi ko maintindihan, Miss Anne. Pero sa sinabi niyang yun, may kung anong kumirot sa dibdib ko. Parang may bahagyang napasag sa loob ko. Tama naman siya, pero bakit pa ang umaasa pa rin ako na mas malalim pa doon ang dahilan niya? Pinilit ko na lang na ipaling ang atensyon ko sa paligid namin, bago pa ako tuluyang madala sa nararamdaman ko. Mahigit 1 oras din kaming naglakad noon, bago makaating sa bayan. Pagdating namin, dumiretso si Efren sa maliit na stasyon para bumili ng gasolina. Buti na lang talaga, may dala siyang pera. Kung hindi ko alam kung paano kaming makakauwi sa amin. Napakunot noon naman ako nang makita siyang nakangiti, habang kausap ang tindera, kaya nang lumapit siya, hindi ko maiwasang makaramdam ng inis sa kanya. Buti na lang mababait ang mga tindera dito. Pinigyan pa nila ako ng discount kaya nagkasa ang pera ko. Sipin mo, tumbawang nakuha ko lang 20 pesos isang bungkus at ito kasi 1 0 lang ang kilo. Halata naman kasing may gusto yung tindera na yun sa'yo. No? May gusto. Hindi ka naman siguro bulag, Efren, di ba? Paano yung napaki sa'yo kanina? O? Hindi naman siguro. Iwan ko sa'yo. Hindi ka na nga. Kailangan na natin bumalik doon, bago pa lumubog yung araw. Teka lang. Bakit bigla na lang ba umiinit yung ulo mo? May nagawa ba ako? Mali? Ako? Mainit ang ulo? Sa isip mo lang yun. Ayos lang ako, no? Nagsiselos ka, no? Ako? Magsiselos? Kadiri. Hindi tayo, no? Nagsiselos ka eh.
Hindi ka magiging ganyan kung hindi. Bakit naman ako magsiselos? Paehos tayong maton, no? Hina mo kayo boses ko, o. Pakadiri naman yan, iniisip mo. Paehong maton. Olivia, kahit ilan hindi ka naging ganyan sa paningin ko. Kasi pa sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Natigilan ako sa sinabi niya, at ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Para akong nawala sa sarili, nang mapansin kong nagkatitigan na pala kami. Dahan-dahang naglapit ang mga labi namin. Pero bago pa lumapat ang labi niya sa akin, mabilis akong umatras. Nakaamdam ako ng hiya. Parang nagising ako at napaisip na mali yun. Hindi. Mali iton. Hindi. Mali ito friend. Pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi ko lang napigilan yung nararamdaman ko para sa'yo. Nararamdaman? Siguro ito na yung tamang oras para malaman mo yung totoo. Mahal kita, Olivia. Noon pa, alam ko na mahal kita. Pero wala akong lakas ng loob na sabihin sa'yo, kasi alam ko malabo na mahalin mo rin ako. Bakit sinasabi mo sakin ngayon? Alam mo naman palang malabo mangyari yun. Kasi hindi ko alam kung ano mangyari sakin mamaya Olivia, ayoko mamatay. Ayoko mamatay na hindi ko man lang nasabi sa'yo yung nararamdaman ko. Friend. Natamemi ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano magre-react. Gulong-gulo ko noon. Hindi niyo rin ako masisisi. Mula pagkabata kasi iniisip ko na lalaki talaga ako. At nangako ako kay tatay na hindi ako mag-asawa ng lalaki. Para sa akin, ako ang junior niya. Pero sa mga sandaling yun, iba ang tama ng mga sinabi ni Efren sa akin. Alam kong may puwang na siya sa puso ko, at hindi ko kakayanin kung mawala siya sa akin. Ikaw ba? May nararamdaman ka rin ba sa akin, kahit konting-konti lang? Mahal mo ba ako kahit katiting man lang? Hindi ko alam. At ayoko magsabi ng, kung hindi ako sigurado. Ayoko rin masaktan ka. Pero sabihin na lang natin na mahalaga ka sa akin, Efren. Okay lang yun. At least alam ko mahalaga ako sa'yo. Sapat na yun para maging lakas ko. Para mabuhay ako. Ano ka ba, Efren? Siyempre naman, mabubuhay ka. Nakakaawi rin tayo. Maliligtas din natin si tatay. Di ba nangako ka, Efren? Nangako ko na ililigtas natin ang patay mo. Pero hindi ko may papangakong. Tama na, Efren. Tama na. Mangako ka sa akin. Mabubuhay ka. Tama na. Mangako ka sa akin. Pag bumuhay ka. Ayokong isipin na mawawala si Efren. Kasobra akong naiinis sa mga sinasabi niya noon. Gusto kong umiyak. Pero pinipigilan ko, dahil ayokong makita niyang nadadala na naman ako sa emosyon ko. Pero sa totoo lang, halos hindi na ako makihinya sa sobrang sikit ng dibdib ko. Hanggang sa maamdaman kong hinawakan ni Efren, ang kamay ko. Na, pangako, magbubuhay ako para sa'yo. Huwag ka lang maging ganyan sa akin. Hindi ako sanay dyan Pangako yan ha. Susuntukin talaga ka sa mukha kapag namatay ka. Grabe ka naman. Patay na ngayong tao, susuntukin mo pa. Malamang. Nangako ka kaya sa akin. Dapat mong tuparin yun, no? Pangako, Olivia. Dapat lang friend. O siya. Okay na. Na. O Sarge. Doon na muna tayo dumaan sa kagubatan. Pag may makita tayong pwede nating gamitin panlaban sa kanila. Bakit hindi ka man lang nagdala ng balisong friend? Sana humingi na lang tayo ng tulong sa mga tao ron. Sa tingin mo, pagkatapos tayong maluko ng mag-ama, magtitiwala pa ako sa ibang tao. Mas mabuti pang tayo na lang maganap ng paraan kesa magtiwala uli. Sila na rin yung nagsabi, di ba? May mga kalugar silang naninirahan dito sa bayan. May hirap na. Baka makainkwentro pa tayo ng kakampi nila. Lalo tayong malintikan. Sabagay, tama ka dyan. Hirap na magtiwala ngayon. Hindi na nga ako kumontra pa sa sinabi ni Efren, dahil ramdam ko noon ang trauma niya sa panluloko na ginawa ng magamang aswang. Agad na nga kaming nagtungo sa kagubatan. Na ginawa ng magamang aswang. Agad na nga kaming nagtungo sa kagubatan. Sa paghahanap namin, nakita namin ang halamang kugon at nilapitan namin yun ni Efren. Ito ang sinasabi ni tatay na nakakabulag sa aswang. Kapag dumikito sa balat nila, pwede silang mga tiyo mapasok. Depende sa uri ng aswang na makakasagupa natin, ibang klase ka talaga. Efren, ang dami mong nalalaman, ha? Siyempre kailangan muna natin magharap ng pamalong kahoy, tapos saka natin itali ng mga dahon ng kugon ayon. Inakita na ako pwede na siguro yan, sige. Ako nang bahala magtali, para mas maipitan ko ng mabuti ginagawa mo talaga akong babaeng babae, no? Alam ko rin naman yan. Ako na nga, Olivia. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Efren, at pinagmasdan ko kung paano niya itinali ng mahigpit ang dahon ng kugon sa pamalong kahoy. Una ang isa, kasunod ang isa pa. Tig-isa kami ng pamalo. Mga kalahating minuto rin kaming naglakad sa kagubatang yun, hanggang sa makalabas kami sa matarik na daan. Friend,
Naisip ko siguro dapat dalhin na natin tong gasolina sa bangka para safe lang, hindi kasi natin alam kung ano pang pwedeng gawin ng magamang aswang na yun. Magandang ideya yan. Pero baka kasi makita nila tayo, diba? Nang panggap tayong babalik, baka isipin nila na friend, babalik naman talaga tayo at pwede naman natin sabihin na nilagay lang natin ang gasolina sa bangka na gawa tayo ng dahilan para maniwala sila, at kung mabuking man tayo sa plano natin, idiyay lang natin ng gasolina sa bangka. Nagawa tayo ng dahilan para maniwala sila. At kung mabuking man tayo sa plano natin, edi labanan natin sila. Tutal may dala naman tayong panlaban, di ba? Ang importante, malagyan ng gasolina ang bangka, para kapag maitakas natin si tatay, madali na lang umalis sa islang ko. Sige, tama yung naisip mo. Habang naglalakad kami noon, patingin-tingin ako sa paligid, dahil baka bigla na lang sumulpot ang magamang aswang. Pero wala naman akong naramdamang kakaiba, hanggang sa makaating kami sa baybayin. Tansya ko mga kalahating minuto rin ang nilakad namin mula sa kagubatan. Nakahinga kami ng maluwag nang makita namin ang bangka. Buti na lang talaga hindi naisipan ang mga aswang na ipaano dito. Kahit naman pala mga halimaw sila, may kahinaan din ang utak. Paglapit namin, agad inilagay ni Efren ang gasolina sa makina, habang ako naman ay tumingin sa maliit na kompartamento. Doon ko nakita ang panang ginagamit namin sa pangingisda. Efren, pwede natin gamitin to. Lapang sa mga aswang. Iba magaling kang pumana. Ayos. Nadala ko pala yan. Oh, eto. Ano? Okay na ba? Nilagay mo na ba lahat ng gasolina sa makina? Ayos na. Mga walang iya. Hakanan ninyo mga gales pa sa isla nito. Tinolokod nyo kami. Hakanan nyo hindi namin mananaman ang pinasok nyo ang pihag namin. Mga popo. Nag-iwo pa talaga kayo ng pag-as na ramoy ninyo. Wala kayong takas mga hangang. Tapos ka ang laro. Nanginig ang tuhod ko noon nang makitang nasa harap na namin ang dalawang halimaw na hindi na anyong tao. Iba pala kapag nakita mo na mismo sa harapan ang tunay nilang anyo. Nakapwesto na si Efrenon. Nakataas ang armas na kung tawagin sa Ingles ay spear gun. Handa na siyang pumana. Kita ko ang nangitim at nagbibitak-bitak na balat ni Lolo, magnus na parang tuyong kahoy na malapit na mabulok. Si Manong Lucio naman, naging itim ang balat, humaba ang tenga, namula ang mga mata at lumabas ang pangil. Pero sa oras na yon, desidido kaming lumaban. Talagang tapos na. Sino naman ang sabi sa inyo na alis kami? Hindi kami alis dito hanggat hindi namin kasama ang patay ko. Ata, ano sinasabi mo? Kinulong nyo ang patay ko. Sinaktan at binihag nyo siya. Kaya magbabayad kayo. Ganun pa. Napakalita lang ganun ang mundo. Wes magsabasaba kayo ng tatay mo sa impyano. Ama, suguri na natin sila. Hindi pa nakakaabot sa kalahati ang layo ni Lolo, magnus ng pinakawala ni Efren ang pana mula sa spear gun. Tumama yon sa gitna ng dibdib ng matanda at nakita ko ang pagbaon ng bakal at tumagos pa yon hanggang sa likuran. Napaatras si Magnus na parang hinihila ng hangin ang kaluluwa niya. Napahawak siya sa dibdib, saka bumagsak at sumigaw. Ano ka ngayon, naswang? Lalaban ka pa? Utsa sakit. Nanlaki ang mga mata ko nang tumilapon si Efren sa buhangin. Ginig kong pagangal niya sa sakit at doon ako binalot ng gali. Hindi na ako nag-isip pa. Basta sinugod ko na lang ang aswang. Mahigpit kong hinawakan ng pamalong kahoy na may kugon at umatake ako. Ranggam kong kaba, pero mas nangingibabaw ang galit ko noon, kaya hindi ako nagpatinag. Hayop pang halimaw ka. Hindi mo kukulay ang babae. Bolivia. Sumugod si Efren. Hawak ang pamalong kahoy, pero mabilis nakaiwas ang aswang. Nagliyabang mapupulan itong mga mata, habang muling umatak, at tumilapon si Efren sa lakas ng hampas. Rinig ko ang malakas niyang daing at sa sandaling yun, halos manlambot na ang mga tuhod ko sa takot. Para akong naupos. Unti-unting nawawalan ng pag-asa habang pinipilit kong tumayo, para kunin ang asin at pawang sa buhangin na naitapon ko kanina. Itong tumayo pa kunin ang asin at pawang sa buhangin na naitapon ko kanina. Napatitig ako sa langi. Naghahabol ng lakas. Nang bigla kong naalala ang verse na itinuro sa akin ni nanay nung bata pa ko. Ang dasal na dapat kong sambitin kapag nasa peligro ang buhay ko. Uluon ang aking pastol. Hindi ako nito kulang. Pinapayunay niya ako sa aking pastula. Hindi ako matutulang. Pinapahimay niya ako sa luntiang pastula. Inaakit niya ako sa tahimik na tubig. Pinapanumalik niya ang aking kalakasan. Pinapatlubayan niya ako sa tamang landas.
Tanim pa lang sa kanyang pangalan. Katawala. Tumayibig ka. Kahit ako'y dumaan sa lipis ng dilil, hindi ako matatakot sa anumang pangalan sapagkat kasama kita. Ang iyong pamahalwa tungkol, ang aking kaliwan. Ang sakit. Tama na. Tumayibig ka. Nihahanda mo ang hapagpaa sa akin. Sa harap ng aking mga kaaway, pinapahiran mo ng langis ang aking ulo at umaapaw ang aking saro. Tuhin mo kamutyan at habang ang susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking bihay at mananahanap sa bahay ng Panginoon magkailanman. Hindi ko nakamdaman. Nanginginig ang boses ko habang inuusal ko ang salita ng Diyos sa mga oras na yon. Habang sinasabuyan ko siya ng asin at pawang. Ngunit, hindi ako nagpatinag sa takot at mas tumibay pa ang loob ko, habang nasasaksihan ko ang paghawak ng mahigpit ng aswang sa kanyang ulo at paghagulgol sa sakit na parabang napapaliw. Mabilis naman siyang sinugod ni Efren at pinagpapalo ng pamalong kahoy na may kugon. Nakita ko kung paano ito nawalan ng laban hanggang sa tuluyan ng mawalan ng hininga. Wala ng laban hanggang sa tuluyan ng mawalan ng hininga. Nagtagumpay nga kami pareho sa pagpatay sa dalawang aswang. At agad akong lumapit kay Efren at nyakap siya. Efren, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ikaw ba? Okay ka lang? Ayos lang ako, Efren. Kundi kalmat lang naman to eh. Sa wakas, tatalaw rin natin sila. Pigtas na tayo. Natupad ko ang pangako ko sa'yo na mabubuhay ako. Aba, dapat lang. Hindi ka pwedeng mamatay, no? Bakit? Apakasalan mo ba ako? Si Tatay. Kailangan natin balikan si Tatay, Efren. Taana. Para makauwi na tayo bago lumubog yung araw. Iwasan mo na naman ba ako? Tatalikuran mo na naman ba ako ulit? Ano? Olivia, mahirap ba ako mahalin? Sigurado ka ba dyan sa naaamdaman mo friend? Tingnan mo nga ako. Oh, nakasuot ako ng malaking shorts. Saka shirt. Mas lalaki pa yata akong tingnan kaysa sa'yo paano mo nasabing mahal mo ako? Tulad nga ng sinabi ko, babaeng-babae ka pa rin sa paningin ko, kahit ano pa ang suot mo. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Mahal na mahal kita, Olivia. Grabe ka na mamambola. Buong mundo talaga. Pero seryoso Fred. Ayokong magali si Tatay at ayokong sirain ang pangako ko sa kanya. Ako nga naging isang junior niya, kaya sana naman maintindihan mo. Pero isa lang ang gusto ko manaman. Mahal mo rin ba ako kahit konti lang? Kasi tatanggapin ko kahit anong desisyon mo. Friend. Mahal kita. Pero hanggang doon na lang siguro. Ang bigat sa loob ko, dahil kahit gustuhin ko mang ibigay sa kanya ang gusto niya, mas nangingibabaw pa rin sa akin ang pangako ko sa tatay ko. Ginawa ko ang pangakong yun nang sabihin sa akin ni tatay na gusto niyang magkaanak ng lalaki. Gusto ko kasing tuparin ang pangarap nila ni nanay, kaya ganoon ang nasa isip ko noon. Naglakad na kami pabalik sa baryo. Nang malapit na kami, hindi ko na mapigilang tumakbo dahil sobrang saya ko na maililigtas na rin namin si tatay. Sa ilalim ng kubong yon, sa kulungang yari sa tabla, nakita ko siyang muli. Nakahiga at halatang nanghihina. Agad namang sinira ni Efren ang pintuan gamit ang itak na kinuha niya sa kusina ng kubo. Nakailang taga siya bago tuluyang bumigay ang pagkakasara nito. Doon ko na niyakap ng mahigpit si tatay, at hindi ko na napigilang umiyak sa tuwa. Nang muling mahawakan siya. Tay, ligtas ka na tay. Wala na mga halimaw. Makakauwi na tayo sa bahay natin. Anong nangyayari? Anong ibig niyong sabihin na wala na sila? Sinasabi ko sa inyo, delikado kayo rito at tinatay na namin sila. Tay, wala ka na dapat ipag-alala na gawa niyo yun. Anak naman, tay. Kami pa ba? Saka nangako kami sa'yo, di ba? Nababalikan ka namin dito at ngayong nandito na kami, iuwi ka na namin at sigurado kong hinihintay ka na ng pamilya natin. Salamat, anak. Salamat dahil hindi mo ko sinukuhan. Salamat niya sa'yo, Efren. Dahil hindi mo pinabayaan ang anak ko. Walang anuman po yun, Mang Danilo. Oli, mabuti pa umalis na tayo, di tayo abutan ng gabi sa daga. Sige. Tulungan mo ko alalahin si tatay. Pareho naming inalalayan si tatay noon, ako sa kaliwa at si Efra naman sa kanang balikat. Habang naglalakad kami palabas ng baryong yon, nadudurog ang puso ko, habang nakikita ang sitwasyon ng aking ama. Ang payat na po niya at halatang hirap na sa bawat hakbang. Pagkarating namin sa baybayin, nakita namin ang bangkay ng dalawang aswang at nilagpasan lang namin yun. Kita ko ang paglaki ng mga mata ni tatay, ngunit hirap na rin siyang magsalita noon, hanggang sa makasakay na kami sa bangka. Oh, dahan-dahan lang tayo. Ayos na po ba kayo rito? Anak. Sige po tay, alis na po tayo. Efren, pandarin mo na. Yes, ma'am. Nakangiti lang ako sa sinabi ni Efren. Iwan ko ba, Miss Anne? Kahit sinabi ko na hindi ko siya kayang piliin,
hindi pa rin naging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Siguro nga sapat na sa kanya na marinig na mahal ko rin siya. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, ramdam ko ang lungkot na dumudurog sa puso ko. Naguguluhan talaga ako noon, dahil aminin ko man o hindi, gusto kong mahalin siya ng walang hadlang. Pero may pangako ako kay tatay at alam ko, kahit ganong kasakit, hindi ko siya maaring takasan para lang sundin ang nararamdaman ko. Habang iniisip ko yon, hindi ko na malayang nakatulog na pala ko. Siguro dahil na rin sa pagod sa lahat ng nangyari, nagising na lang ako nang tinapik ni Efren ang balikat ko. Ali, nandito na tayo. Salamat naman sa Diyos at nakauwi na rin tayo. Tay, nandito na tayo. Naiuwi rin kita. Diyos ko, Olivia. Salamat sa Diyos at nakauwi na kayo, Danilo. Ikaw ba yan? Opo, naisabi ko naman sa inyo, di ba? Buhay si Tatay Sylvia, malikod Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nangangayadat ka? Hindi na nakatiis si nanay. Pagka kaming pauwi, ramdam ko ang mga matang nakasunod sa amin at narinig ko ang mga pabulong na usapan. Akala nila patay na si tatay, kaya hindi na ako nagulat sa mga naging reaksyon nila. Bukod pa ron, siguro nagulat din sila sa naging itsura ng tatay ko. Pagkarating namin sa bahay, agad naming hiniga si tatay sa kama. Doon na kami tinanong ni nanay kung saan namin nakita si tatay, kung ano ba ang nangyari sa kanya, at kung bakit ganoon na lang kapayat ang eksura niya. Hindi ko alam kung paano siyang sasagutin, dahil hanggat maaari sana, ayokong malaman niyang mga aswang ang kumuha kay tatay. Noon, ang alam ko lang ay kinulong siya, at hindi pinakain ng ilang araw. Ang hindi ang alam ko lang ay kinulong siya, at hindi pinakain ng ilang araw. Ang hindi ko alam, may ginawa pala ang mga aswang sa kanya, na hindi ko akalain magdadala ng panibagong bangungot sa aming pamilya.